Yes, hello po ulit. Medyo it's been a while, kaya maraming salamat po kasi makakita lang ng mga familiar faces, nakakawala ng kaba. So maraming salamat po at dumating po kayo today. Anong kinakakaba mo, Jel? Kayo po. What the fuck? Ako pala ang kinakabahan. Hindi. Ayan. Siyempre, Matagal na. Medyo nag-press con ka but not talking about a teleserye comeback, diba? But Yes. this is different kasi, ano? yes, and of course, so all the attention, yung ganyan, Oo. pressure. Pero, nakakaba, siguro ano lang, Excitement. ang hirap lang yung, na- yung feeling ng comeback again. Correct. Hindi kasi madali yung comeback ulit. Tapos, parang pagbalik mo, ang daming bago, ang daming like Correct. society. So, kapag ito, wala naman ito dati. So, parang naninibago ka lang din. At siguro yun, mas gusto mo nang ipakita yung trabaho mo. Oo, Yung gusto- ganun. gusto Ayaw mo na mag-January magsalita. 21 na, oo. Oo, gusto mo na mag-January 21 at makita nyo itong pinaghandaan ng Dreamscape para po sa ating lahat. Alright. Where are your partner, Aaron? Partner, Hi. congrats, Thank Angel. you. We love Request you. nila sa nasa likod, umupo daw yung nasa harap. Upo. Wala ba tayong upuan? Charot. Ito po may upuan. Ay, si Tondo naman daw, petit naman siya, so okay na siya. Correct. Miss kita doon. Sige, who would like to shoot the first question? Siyempre, partner, ang unang magtatanong ay wala iba kundi si Manay Ethel Ramos. Manay? Manay, thank you. Ayan, Tita Ethel, syempre. Oh, hindi naman nawawala sa mga press cons natin sa jeans. Tayo po ako, di ko po makita. Okay. Oh, nagparinig na si Angel. Charot. There she is, Tita Ethel. May ilaw kasi sa harapan, hindi mo makikita. Hi, Manay. Hello po. Hi. Kay ano na lang, kay ano muna, kay AJ. AJ. Gusto niyo po Pwede Baka kay din naman. AJ talaga. Kay Rondel. Ay, Sir Randel. Ay, of course, ang ating head ng creative, Mr. Randel P. Lindayag. RPL, may tanong si Tita Ethel. Nagtanong si, sige, before. Rondel, tell us, Nandito po. tell us what the General's Daughter is all about. Actually po in a nutshell, para po siyang parang isang normal teleserye na ginamit siya para paghigantihan yung sarili niyang ama. Yun parang kinuha siya. May kita naman sa trailer yun. Pero ang pinaka talaga niya ay sa panahon kasi ngayon, di ba lalo na yung voice over sa simula, kung papansin niyo yung sinabi doon ni Angel na sa panahon ngayon, ang hirap na makita ang totoo. Di ba? Sa pagpapanggap niya bilang ibang tao, alam niyang mali yung ginagawa niya. Di ba ganun naman yung nangyayari sa atin ngayon? Sa dami ng yung onset na Facebook, di ba? Yung Instagram, di ba? Magaganda lahat na nakikita mo dyan. Pero yun ba yung totoo? Di ba even sa atin, nababasa mo sa Jared, dami fake news di ba? Pero ano ba yung totoo? Pero equipped naman tayo binigyan tayo ng Diyos para malaman ng totoo. Kaya nga, di ba sabi nila, ang puso, yan ang nagsasabi sa'yo ng totoo, ang utak, yan ang nag-a-analyze para sa'yo. Kaya tayo binigyan ng puso, dahil yun ang magsasabi ng totoo sa atin. At yun din ang maglalapit sa atin sa katotohanan at sa tamang pagmamahal. Yun yung naging journey ni Angel papunta doon sa, ito po yung manay yung buong takbo ng kwento. Bali ganun. Pero marami siyang twists and turns na pupuntahan pag pinanood nyo. 1 week na makita nyo, malalaman nyo na yung buong kwento at malalaman nyo na yung takbo ng story. Galing. Hindi daw masyadong narinig ni Manay, pakiulit daw. Hindi, yung role ni Albert. Ano po ba ang nangyayari? Na general. Do we know him? Bato. Ay, if it's kung totoo daw, mabait daw po. Sa January 21 natin dito pa noon. Kanino pinattern? Kanino pinattern daw? Actually, wala po Manay. Para siya po yung nasa may power siya, pero alam niya yung tama, gagawin niya yung tama. At syempre siya yung tatay ni Angel. Nasa plug naman na po siya.
So, bali manay wala kaming pinattern sa kanya na kung sino man yung existing ngayon. Basta siya yung, kumbaga ba, symbol siya ng katotohanan at ng totoong tao na dapat natin tularan. Kasi in an interview we had with General Bato, favorite actress niya, si Angel Locsin. Oo. Okay, Now, next Angel, question. how it is Hindi to po be si General known Bato as po the yung General's pinagpupuli. daughter Ah? at nag-iisang Angel Locsin. Wow. The General's daughter, di ko po alam kung anong dapat po maging pakiramdam kung na ikaw ang ginawang The General's daughter. Pero ang sigurado lang po ako yung umaapaw na gratefulness, yung pagpapasalamat sa Dreamscape for trusting me, for kay Sir Rodel for creating this very beautiful project. Siya pong sumulat ng week 1 namin at pinapirma ko pa sa kanya yung script kasi for si Sir Rodel yan, di ba? Hindi siya basta-basta sumusulat ng script lang. Napakaganda po ng pagkakagawa niya ng script. Yun nga po, umaapaw sa pasasalamat at sana maibalik ko yung support at pinakita nila sa akin. Kaya gusto ko na po mag-January 21. Okay. Okay na, tita? Okay na. Sige, A. Thanks, Manay. Ito partner, ang totoong General's daughter, wala iba Wow. kundi ang birthday girl na si Kate Adahar of Ayan, happy Rando birthday, Miss Republic. Kate. Happy birthday. Thank you. Sorry na nagtatrabaho ka ng birthday mo. Pero maraming salamat na sa aming mo shinare. Kantahan po natin siya. Happy birthday to Ayun na po yung you. cake, parating na po. Happy birthday to you. Taas mo partner. Happy birthday, dear Kate. Happy birthday to you. Happy birthday! Thank you. Birthday. Tanong ko lang kasi since may military aspect yung teleserye, ano yung naging preparation mo given yung health condition mo before? Of course, nagkaroon na tayo ng maturity para hindi lang sumabak basta-basta sa isang stunts. So, siguro before mag-taping, nagpapag-PT na ako para the next day, conditioning katawan ko, and then after nun bantay ako sa ice pack, sa hot pack. Ingat, yung mga bawal naman talaga. Pag alam kong hindi ko kaya, hindi ko naman ginagawa. Pero so far wala pa naman silang nire-request sa akin gawin na alam kong alanganin sa akin. Kasi maingat sila po sa akin, napakaingat nga po sa totoo lang po. Ako lang po yung matigas ng ulo. Tapos, nagpapasalamat din ako sa AFP, especially sa Nurse Corps, kasi pinakita nila, nagbigay sila talaga ng time. Pinakita nila sa amin kung paano ang buhay ng isang Nurse Corps, typical day ng isang Nurse Corps, kung ilang pasyente inaalagaan nila, kung paano, ang mga sacrifices din nila. Naka-inspire. Ever since mataas ang respeto ko sa mga nurses, pero parang dito kasi ibang klaseng passion na kahit you're very comfortable na sa professional job, nurse ka na, certified nurse ka na, mag-a-apply ka pa sa military and mag-undergo ka pa ng 6 months training ng military skills and then magsa-hospital pa para magbigay ka na ganong karaming oras. Iba na yung pagmamahal mo sa Wow. kapwa mo at sa bayan. Kaya tumaas lalo yung tingin ko sa kanila na akala ko pag medic, nurse, iisa na lang yun. Hindi pala. May ibang chapter pala. And ang pinaprioritize nila is to save lives. Then, fight or ganyan. They know how. Pero ang priority nila is liligtas ko kung sino man yung kinangailangan that time. Yung critical, yung nag-aagaw buhay sa zone mismo. Thank you. And last, dun sa isang IG post mo kasi, it's about parang rising from, parang naging down ka. Ano yung naging mindset mo during those times na feeling mo na down ka? Pag down ka kasi, down ka talaga. Sad ka, disappointed ka sa sarili mo. Yung mga times akala mo okay ka, pero ngayon kung babalikan mo, hindi ka pala okay. In denial ka lang, yung trying to be strong, pero hindi ka okay eh. Siguro medyo tumagal man, pero kinailangan din yung 5 years na yon para marating ko, siguro kung ano ko, yung outlook ko ngayon, ganyan. Kaya
ayun, Parang ayun saan ka yung umugot down. ng lakas? Parang Humugot ng lakas. Sa bawat tao nagpakita sa akin ng malasakit. Ito, sa Dreamscape, bigyan ako ng chance. Again, sa mga boss ko, si Tita Cory, especially saka si Sir Carlo na kinausap ako, tinanong ko anong gusto ko, hindi ako pinayagan mag-resign. Mga nagtiwala sa akin, si Tita Malu, may manager, team ko na nandiyan na kahit ayaw mo na, hindi ka na naniniwala sa sarili mo. Pero may mga taong naniniwala na kaya mo, na nandiyan nakasuporta lang sa'yo. Talagang mabubuhayin ka ng loob eh. So, dahil sa kanila, nandito ako. Dahil sa mga taong patuloy na sumusuporta sa akin. Dahil sa inyo na naniniwala sa akin, nandito po ako. Kaya, feeling ko utang ko po ito ngayon sa inyo. naman. Thank you. Yeah, may utang sa kay Hindi naniniwala ba ito yung mga kaibigan natin? Medyo, kind of bigat-bigat. Correct, Nakikita ko ha. Yeah. First time ko kasi narinig yun, yung revelation na gano'n. Hindi namin alam yun. Wala lang naman nagtatanong sa akin. Hindi ko alam na you went through, di ba? Go A. Yes, partner. I would also like to greet Bernard Santos. Hi Bernard! Ng Happy birthday, My Bernard. Movie World! Happy- Happy birthday! Ito partner, ang To susunod follow. na magtatanong. Ito, lahat ng endorsement ni Angel, pinipili niya. Wala iba kundi si Michael Almacen of Dick's Balls. Wow. Mamimigay kami ngayon ng mga Itigyan na lang kita. Thank you. Sweet. Congrats! Yung Angel, you have a powerful cast dito sa General's Daughter. Ano masabi mo na binigyan ka ng mga bigating stars dito sa serye mo? Grabe, masasalamat talaga sobra kasi yung mga iniidolo kong artista nung nagsisimula pa lang ako or hindi pa ako nag-aartista, hindi ko na maakalain na sabay-sabay sa isang show, pagsama-samahin, makakatrabaho ko, makaka-eksena ko sila, makikita ko sila kung paano sila sa set everyday. So, iba yung yung shock. Makakatrabaho ko si Amor Powers. Diba? Nung high school, ginagaya lang namin siya. Yeah. Tapos ngayon, katabi mo siya, makita mo, sobrang cool, naka-motorbike, nagmumotor, naka-leather jacket, naka-combat boots. Parang, wala, parang sobrang trooper na nakakamangha dahil itong taong to na ang galing-galing, ang layo na naabot, very down to earth pa rin. Saka pro pagdating sa set. Ganun din sila Tita Maria, ng Diamond Star, di ba sila mag-aakalang makakatrabaho ko rin siya at mababanggit yung pangalan niya dito. At ito rin ang pagbabalik niya sa telebisyon. Isa rin po siya sa dapat natin abangan dito. Siyempre, Diamond Star is Diamond Star. So, bawat units na pinapakita niya sa kanyang arte, mararamdaman talaga natin. Ito Pip, very professional. Alam na natin magaling pero nung time na may pinagdadaanan siya sa family niya, wala nakakaalam sa amin, hanggang sa, yun, nawala nga yung anak niya, ganyan. So, hindi siya, iniisip pa rin niya yung titi. Kahit iniiyak na siya sa sulok, pero work pa rin. Yung sinasabi niya sa amin, kahit pinapauwi na namin siya, wala naman kayong kinalaman, hindi niyo ito kasalanan, so hindi ko kayo idadamay. Ganun siya ka-passionate, ganun niya nire-respeto yung co-workers niya at yung trabaho niya. Sinong hindi magmamahal sa kanya? Si Tito Albert na parang lahat yata na show sa ABS inikot, wala pa rin pagod sa amin. Very energetic sa mga eksena namin, walang complain. Kahit inaasar namin siya na kulang na lang, mag-DZMM ka na, kunin mo na lahat ng shows, ikaw talagang original primetime king, yung gano'n. Ngiti-ngiti lang siya, pero segue pa rin siya. Si Ate Janice, na original teleserye queen natin, she's very smart. Pagkausap ko siya, yung parang gusto mo siyang kausapin lagi kasi ang dami mong matututunan sa kanya. Ito yung mga iniidolo kong artista na huwag natin pag-usapan yung galing kasi alam natin magaling. Pero yung kung gaano sila kasarap kasama, ibang klase. Yung gusto kong i-share sa inyo eh. Kasi, magaling sila, pero ito yung pagkatao ng mga taong tinitingala natin eh. Kaya siguro tumagal sila sa industry. Pero may mga artista or ka ba nakasama dito sa teleserye na ni-request mo?
Actually, nagtanong sila sa akin. Pero sinabi ko kasi kay Sir Deo noon, parang, Sir, kayo na po bahala, surprise mo na lang. Nag-surprise nga siya, pinagsama-sama yung lahat ng mga galing. Ay, na-surprise nga naman ako ng todo, ganun. Hindi ako nangialam sa ganung klase. Nag-ask lang ako kay Dimples, kasi si Dimples ay teleserye rin, so hindi rin pumwede. Sa dami mo nang nagawang teleserye, paano yung atake mo dito sa show na to para maiba dun sa iba mong teleserye? Kung ano po yung gustong pagawa sa amin ng director namin, si Direk Manny Palo, kung ano yung sinabi niya sa amin instructions, yun po yung sinusunod namin. Pero si Direk kasi binibigyan niya kami ng freedom, so papakita mo muna kung paano, and then kung may corrections siya, saka lang siya magsasabi kung paano, pero ikaw pa rin dapat mag-interpret. Paano pinagkaiba? Hindi ko po masabi, kailangan kayo na po yung magsalita doon, parang mali naman po sa akin manggaling. Pero isa po yan sa makikita nyo siguro pag nanood kayo sa January 21. So, balitaan nyo na lang din. Okay, thank you and Thank congrats. you. Ayan, itag mo si Jel sa mga kalalaman mo sa John 1:21 ha. Itag mo siya. Wow. Ang lalim ni Angel, no? Ayan, iniisip niya yung bawat buka ng bibig. Iniisip niya yung bawat sinasabi niya. Actually, hindi eh. Feeling ko namin ko sinasabi hindi kailangan. Kasi Just right there. Binubuga ako Okay na lang okay. Next question will come from... Ito partner, gamit na gamit niya ang dialogue na you look familiar. Wala iba kundi si Don Sarmino of Abante. Kanina naman sinabi sa look you look familiar. Wala, gusto ko na-invento yung na. hindi niya alam yung... Kaya nga, eh, siya yung Lahat invento. ng intro niya mali yun, Jel. Sa lahat ng tao. Pero tama ka. Pero yung conviction ang galing. Tama ka, AJ. Medyo naninibago ako kay Angel kasi yung ngayon ko lang parang nakikita uli yung parang feeling ko nagsisimula pa lang na naman yung career niya. To think na sa career mo, never ka naman nag-fail sa mga ginawa mo, teleserye and all that, di ba? Bakit ganyan yung pinanggagalingan natin ngayon? Siguro, kaka-New Year, so New Year, new beginnings. Dalawa ko lang. O kasi, for example, Oo, ngayon, Angel, ang laki ng binigay sa'yo ng ABS and Yes, Dreamscape, di ba? Buena mano, kumbaga, ganyan kalaking cast, ganyan kalaking project, sa'yo talaga binigay eh. I'm sure naman yung passion mo sa work, hindi nawala. Yun ang hindi nawala, yung pagmamahal ko sa trabaho. Ang nawala is yung tiwala ko sa sarili. Na feeling ko ay big disappointment nung time na yun. Hindi ko nagawa yung ina-expect from me. So, yun yung nawala sa akin. Ngayon, siguro kaya pakiramdam natin pareho. Kasi kahit ako rin, feeling ko nagsisimula pa rin ako. Kasi, siguro ang dami rin kasi talaga nagbago sa paligid natin. And, siguro dahil medyo familiar tayo sa isa, parang may attachment ng konti. Pero, I don't know, parang hindi ko masabi. I guess siguro nawala siguro yung sa excitement ko noon before. Ngayon, para akong bata na excited kayong makita Oo, yun. lahat. So ano yung Excited. nagpabalik ng excitement na yan? Bukod siyempre sa magandang project na to. Parang, dati kasi pag umaarte ako, takot na takot ako magkamali. Takot na takot ako mapagalitan. Takot na takot ako mag-take two. Takot ako lagi. So ginagawa ko yung best ko na mag-focus sa script ko, sa instructions director, na nakalimutan ko mag-bond sa mga tao. Yun yung ginagawa ko nun kasi yun yung tingin kong tama. Kasi yun yung alam kong proseso at yun yung makakasave ng time. Ngayon, siguro natutunan ko mag-relax. Tapos, sa pagre-relax ko na yun, nagkaroon ako ng opportunity na makabanding mga katrabaho ko, staff, crew, artista.